Sa isang tahimik na komunidad na nakakubli sa paanan ng isang bundok, nagsimula ang isang hindi napapansing pagbabago. Dati, ang hangin ay puno ng sigla ng mga panalangin. Ang mga kanta ng papuri ay umaalingaw-ngaw mula sa bawat tahanan. At ang pakiramdam ng presensya ng Diyos ay kasing tiyak ng pagsikat ng araw. Ito ay isang lugar kung saan ang bawat pamilya ay natutulog na may kapayapaan sa puso, alam na ang kanilang pananampalataya ay ang sandigan ng kanilang buhay. Ang mga salita mula sa kasulatan ay hindi lamang nababasa kundi isinasabuhay. Ang mga bata ay naglalaro habang tinatandaan ang mga salaysay ni Moises, at ang mga matatanda ay nagbabahagi ng mga kwento ng pag-asa tulad ng isinulat sa ang dakilang kontrobersya. Ngunit unti-unting isang banayad na pagbabago ang naganap. Ang mga panalangin ay naging mas maikli, ang mga kanta ay naging mas tahimik, at ang pagbabasa ng banal na kasulatan ay naging isang routine na lang kaysa isang taimtim na paghahanap sa Diyos. Ang mga tao ay nagsimulang magbigay ng mas maraming pansin sa mga material na bagay sa halip na sa kanilang espiritual na paglago. Ang mga patanim ay mas mahalaga kaysa sa pag-aaral ng salita ng Diyos. Ang mga pagtitipon sa simbahan ay nagsimulang maging isang kaganapan na lang na dapat puntahan sa halip na isang taimtim na pag-abot sa Diyos. Ang ipakiramdam ng Espiritu Santo na dati isang malakas na simoy ay nagiging isang mahinang ihip na lang. Gaya ng babala ni Ellen G. White sa mga patotoo para sa mga ministro at manggagawa ng Ebanghelyo, ang Espiritu ng Panginoon ay unti-unting humihila mula sa mga taong inaangkin siya, ngunit nagiging sanhi ng kasamaan. Ang mga kabataan na dating napapalibutan ng pag-ibig ng Diyos ay nagsimulang maghanap ng ibang mga libangan. Sila ay nagtutuon na sa mga makamundong bagay na naghahanap ng pagpapalakas ng loob sa social media at sa mga bagong gadget na iniiwan ng mga payo mula sa edukasyon. Ang mga matatanda na dapat sanang maging halimbawa ay abala sa sarili nilang mga pangkasalukuyang alalahanin na ipinapalagay na ang Espiritu ng Diyos ay hindi kailanman iiwan ang kanyang mga tao. Sila ay hindi nagbibigay pansin sa mga tahimik na babala na ang presensya ng Diyos ay lumilisan. Ang paghila ay nagsimula na hindi sa pamamagitan ng isang malaking sakuna, kundi sa pamamagitan ng banayad at tahimik na pagwawalang bahala sa mga espiritual na bagay, tulad ng sinabi sa mga mensahe sa mga kabataan. Ang pananampalataya na dati isang nag-aalab na apoy ay unti-unting nagiging abo na lang na nagbabanta na tuluyan ng mawawala ang ilaw sa komunidad na ito. Kung nasisiyahan ka sa nilalaman, mangyaring i-like, magkomento at mag-subscribe sa channel upang matulungan kaming magpatuloy. Ang unti-unting paghila ng presensya ng Diyos ay hindi nagdulot ng malaking lindol o nakakabinging kulog. Sa halip, ito'y tulad ng isang halaman na dahan-dahang nalalanta dahil sa kawalan ng tubig. Ang mga dating malinaw at malalakas na tinig ng propesiya at pagpapayo ay naging mahina na parang bulong. Ang mga tao ay nagkukulang na sa pag-unawa at ang kanilang mga puso ay naging manhid sa mga espiritual na bagay. Sila ay nagiging abala sa pagpapayaman na nag-iisip na ang material na tagumpay ay tanda ng pagpapala ng Diyos. Hindi nila nauunawaan na ang tunay na kayamanan ay ang relasyon sa Diyos na hindi matatagpuan sa lupa. Ang mga babala mula sa ang patotoo para sa iglesia, ang patotoo sa iglesia na nagbabala tungkol sa panganib ng pagmamahal sa mundo ay hindi na pinapansin. Ang mga dating malalakas na lider ng simbahan ay nag-aalala sa unti-unting pagkawala ng espiritual na sigla. Nakita nila ang pagdami ng mga debate at pagkakahati-hati sa loob ng komunidad na pumalit sa dating pagkakaisa. Ang dating mainit na pag-ibig sa isa't isa ay napalitan ng isang malamig na pagwawalang bahala.
Sa halip na maghanap ng solusyon sa banal na kasulatan, sila ay naghahanap ng mga makamundong solusyon tulad ng mga seminar sa pagpapaunlad ng sarili at mga programa sa pamamahala. Ang mga ito ay walang kakayahang magbigay ng tunay na pagbabago dahil ang tunay na solusyon ay matatagpuan lamang sa pagbabalik sa pananampalataya. Gaya ng sinabi ni Apostol Pablo sa 2 Timoteo 3:8, sila ay may anyo ng kabanalan, ngunit tinanggihan ang kapangyarihan nito. Ang mga pamilya na dating matatag na pundasyon ng komunidad ay nagsimulang magkawatak-watak. Ang mga pag-aaway ay naging pangkaraniwan at ang mga magulang ay hindi na nakatuon sa pagtuturo ng mga bata sa mga salita ng Diyos. Hindi na sinunod ang payo ni Ellen White sa aklat na ang tahanan Adventista ay hindi na pinapansin, na nagdudulot ng isang henerasyon na walang direksyon at walang pananampalataya. Ang mga kabataan ay napapalayo na sa simbahan na iniiwan ang kanilang mga magulang na mag-isa sa kanilang pagkalito. Ang mga tao ay nabubuhay na sa takot sa hinaharap at sa halip na umasa sa Diyos, sila ay naghahanap ng kaligtasan sa kanilang sariling mga plano at kakayahan. Sa kanilang pagkawala ng pananampalataya, sila ay nagiging biktima ng mga huwad na propesya at mga turo na labag sa banal na kasulatan na nagdudulot ng lalong malaking kalituhan. Ang kanilang pagkawala ng direksyon ay nagiging palatandaan na ang presensya ng Diyos ay unti-unting nawawala sa kanila. Sa paghila ng presensya ng Diyos, ang tahimik na bayan ay nagsimulang makaranas ng mga kaguluhan. Ang mga bagong sakit na hindi maipaliwanag ay kumalat na nagiiwan ng paghihirap at kawalan ng pag-asa. Ang mga dating saganang ani ay nababawasan na nagdudulot ng kagutuman. Ang mga natural na kalamidad tulad ng biglaang pagbaha at matinding tagtuyot ay naging mas madalas na wari sumasalamin sa lumalalang espiritual na kalagayan ng bayan. Ang mga tao ay naghahanap ng mga sagot at kaligtasan, ngunit ang kanilang mga panalangin ay parang hindi na umaabot sa langit. Sila ay nagtatanong, bakit nangyayari ito sa amin? Ang sagot ay nakalimutan na matatagpuan sa mga babala na ibinigay ni Ellen G. White. Sa maagang mga sulatin, binabalaan niya na kapag ang mga tao ay tumalikod sa Diyos, ang anghel na tagapagbantay ay unti-unting aalis sa kanilang mga tahanan at ang kapangyarihan ng kadiliman ay magkakaroon ng kontrol. Ang pagkawala ng presensya ng Diyos ay nangangahulugan din ng pagkawala ng kanyang banal na proteksyon. Ang bayan na dati ligtas sa ilalim ng kanyang mga pakpak ay ngayon ay nalalantad na sa mga puwersa ng kasamaan. Ang mga pag-aaway, krimen at pag-aalinlangan na dating bihirang mangyari ay naging pangkaraniwan na nagpapakita na ang espiritu ng pagkakaisa at pag-ibig ay tuluyan ng nawawala. Sa kanilang kawalan ng pananampalataya, ang mga tao ay naghahanap ng mga solusyon sa maling mga lugar. Sila ay nagtitiwala na sa mga huwad na lider at mga propeta na nangangako ng mabilis na kaligtasan na hindi batay sa salita ng Diyos. Ang mga turo na ito ay nagbibigay ng panandaliang ginhawa, ngunit nagdudulot ng lalong malaking kalituhan at pagkakahati-hati sa komunidad. Gaya ng sinabi ni Jesus sa Mateo 7:15, mag-ingat kayo sa mga huwad na propeta na lumalapit sa inyo na nakadamit tupa, ngunit sa loob ay mababangis na lobo. Ang bayan na hindi na nakikinig sa Espiritu Santo ay madaling nabibiktima ng mga panlilinlang na ito na lalong naglalayo sa kanila sa Diyos. Ang kanilang pagtanggi sa mga babala at sa liwanag ng katotohanan ay nagdulot ng isang sitwasyon kung saan sila mismo ang lumayo sa proteksyon na kailanman ay hindi nila dapat pinabayaan. Sa paglipas ng panahon, ang paghila ng presensya ng Diyos ay naging mas kapansin-pansin sa buong mundo, hindi lamang sa iisang komunidad. Ang mga lipunan na dating nakabatay sa mga prinsipyo ng banal na kasulatan ay unti-unting itinakwil ang kanilang mga ugat. Ang mga batas na dating nagprotekta sa pamilya at sa kasal ay binago.
at ang mga halaga na dating banal ay itinuring na lipas na. Ang teknolohiya na dapat sanang maging instrumento para sa pagpapalaganap ng mabuting balita ay naging isang kasangkapan para sa pagkalat ng imoralidad, kasinungalingan at pagkapuot. Ang mga tao ay nagpakababa sa moralidad na ipinapalagay na ang lahat ng kanilang ginagawa ay katanggap-tanggap at tama. Binaliwala nila ang mga babala na inihayag ni Ellen White sa aklat na Ang Dakilang Kontrobersya na nagsasabing pinabulaanan ng Diyos ang inyong mga gawa. Ang pag-alis ng presensya ng Diyos ay nagdulot ng isang matinding pagbabago sa buong mundo. Ang mga tao na nalilimutan na ang kanilang espiritual na pananagutan ay nagtutuon sa pansamantalang kaligayahan at mga material na kayamanan. Sa halip na maghanap ng kapayapaan sa Diyos, sila ay naghahanap ng kaligayahan sa social media at sa mga bagong teknolohiya. Ang mga relasyon ay naging mababaw at ang empatiya ay pinalitan ng pagwawalang bahala. Gaya ng sinabi ni Ellen G. White sa mga napiling mensahe, Tomo 1, ang mundo ay nagiging isang sabi ng Biblia kung saan ang mga tao ay walang pag-ibig sa Diyos o sa isa't isa. Ang mga balita ay puno ng mga kaguluhan, karahasan at pag-aaway na nagpapakita na ang espiritu ng pag-ibig at kapayapaan ay tuluyan ng nawawala. Sa kanilang kawalan ng pananampalataya, ang mga tao ay nagiging biktima ng mga maling pananaw at mga huwad na ideolohiya. Ang mga salitang kasalanan at kabanalan ay nawawala sa bokabularyo ng maraming tao. Ang mga tao ay nagtuturo na ng mga pilosopiya na taliwas sa salita ng Diyos. Ang mga dating matatag na pamilya ay nagkawatak-watak dahil sa mga diborsyo at ang mga anak ay lumalaki na walang direksyon. Ang mga babala ni Ellen G. White sa mga patutuo para sa mga ministro at manggagawa ng ebanghelyo sa pag-alis ng presensya ng Diyos, ang mga negatibong emosyon na dati napipigilan ng Espiritu Santo ay nagsimulang mamayani. Ang pag-ibig na siyang pinakamahalagang katangian ng tunay na pananampalataya ay napalitan ng puot, inggit at pagkamuhi. Ang mga tao ay madaling maggalit at mag-away sa isa't isa dahil sa maliliit na pagkakaiba sa pananaw at paniniwala. Ang mga social media platform na dapat sanang maging tulay para sa pag-uugnayan ay naging larangan ng digmaan kung saan ang bawat isa ay nagpapakita ng kanilang pagkamuhi sa iba. Ang mga salita ay naging sandata na nagdudulot ng malalim na sugat sa mga puso ng mga tao. Ang mga babala mula sa mga kawikaan, ang mga kawikaan na ang maingay at magagalitin na salita ay nagdudulot ng gulo ay hindi na pinapansin. Ang pagkawala ng pag-ibig ay nagdulot ng pagkawatak-watak sa simbahan at sa lipunan. Ang mga pamilya na dating nagkakaisa sa pananampalataya ay nagkawatak-watak dahil sa iba't ibang pananaw sa politika, teknolohiya at moralidad. Ang mga kaibigan ay naging mga estranghero at ang mga miyembro ng komunidad ay naging mga kalaban. Ang mga babala ni Ellen G. White sa patutuo para sa iglesia tungkol sa pagmamahal sa sarili at pagpapahalaga sa sariling opinyon ay nagaganap na. Ang mga tao ay nagpapahalaga na sa sarili nilang opinyon at damdamin kaysa sa salita ng Diyos, na nagdudulot ng lalong malaking kalituhan at pagkakahati-hati. Ang pananampalataya na dating nagbigkis sa kanila ay naging sanhina ng kanilang pagkakahati. Ang kawalan ng presensya ng Diyos ay nagdulot ng isang moral na krisis. Ang mga tao ay nawalan na ng direksyon at layunin sa buhay. Sa halip na maging ilaw sa mundo, sila ay nagiging bahagi ng kadiliman. Ang pag-asa at kaligayahan ay nagiging isang alaala na lamang, at ang kawalan ng pag-asa ay nagsisimula ng mamayani. Ang mundo ay nagiging isang lugar kung saan ang kasamaan ay itinuturing na kabutihan, at ang kabutihan ay itinuturing na kasamaan. Ang mga babala sa Isaiah 5:20 ay nagaganap na ngayon.
Sa aba nila na nagsasabing ang kasamaan ay kabutihan at ang kabutihan ay kasamaan, na ang kadiliman ay liwanag at ang liwanag ay kadiliman. Ang mga tao ay nasa dulo na ng isang malaking pagbabago na nagbabanta na tuluyan ng mawawala ang pag-asa sa mundo. Tungkol sa paghihina ng pananampalataya ay nagaganap na ngayon. Ang mundo ay nagiging isang lugar na puno ng kaguluhan kung saan ang mga tao ay naghahanap ng Diyos sa mga maling lugar. Sa pag-alis ng presensya ng Diyos, ang mga negatibong emosyon na dati napipigilan ng Espiritu Santo ay nagsimulang mamayani. Ang pag-ibig na siyang pinakamahalagang katangian ng tunay na pananampalataya ay napalitan ng puot, inggit at pagkamuhi. Ang mga tao ay madaling magalit at mag-away sa isa't isa dahil sa maliliit na pagkakaiba sa pananaw at paniniwala. Ang mga social media platform na dapat sanang maging tulay para sa pag-uugnayan ay naging larangan ng digmaan kung saan ang bawat isa ay nagpapakita ng kanilang pagkamuhi sa iba. Ang mga salita ay naging sandata na nagdudulot ng malalim na sugat sa mga puso ng mga tao. Ang mga babala mula sa mga kawikaan na ang maingay at magagalitin na salita ay nagdudulot ng gulo ay hindi na pinapansin. Ang pagkawala ng pag-ibig ay nagdulot ng pagkawatak-watak sa simbahan at sa lipunan. Yung pamilya na dating nagkakaisa sa pananampalataya ay nagkawatak-watak dahil sa iba't ibang pananaw sa politika, teknolohiya at moralidad. Ang mga kaibigan ay naging mga estranghero at ang mga miyembro ng komunidad ay naging mga kalaban. Ang mga babala ni Ellen G. White sa patotoo para sa iglesia tungkol sa pagmamahal sa sarili at pagpapahalaga sa sariling opinyon ay nagaganap na. Ang mga tao ay nagpapahalaga na sa sarili nilang opinyon at damdamin kaysa sa salita ng Diyos na nagdudulot ng lalong malaking kalituhan at pagkakahati-hati. Ang pananampalataya na dating nagbigkis sa kanila ay naging sanhina ng kanilang pagkakahati. Ang kawalan ng presensya ng Diyos ay nagdulot ng isang moral na krisis. Ang mga tao ay nawalan na ng direksyon at layunin sa buhay. Sa halip na maging ilaw sa mundo, sila ay nagiging bahagi ng kadiliman. Ang pag-asa at kaligayahan ay nagiging isang alaala na lamang at ang kawalan ng pag-asa ay nagsisimula ng mamayani. Ang mundo ay nagiging isang lugar kung saan ang kasamaan ay itinuturing na kabutihan at ang kabutihan ay itinuturing na kasamaan. Ang mga babala sa Isaiah 5:20 ay nagaganap na ngayon. Sa aba nila na nagsasabing ang kasamaan ay kabutihan at ang kabutihan ay kasamaan, na ang kadiliman ay liwanag at ang liwanag ay kadiliman. Ang mga tao ay nasa dulo na ng isang malaking pagbabago na nagbabanta na tuluyan ng mawawala ang pag-asa sa mundo. Sa gitna ng kaguluhan, karahasan at pagkawala ng pag-asa, mayroon pa ring isang mahinang ilaw na kumikislap. Ito ay ang paanyaya ng Diyos para sa pagbabalik loob. Ang paghila ng kanyang presensya ay hindi nangangahulugan na siya ay tuluyan ng umalis. Ito ay isang babala, isang paanyaya sa sangkatauhan na magising sa kanilang pagkakamali at bumalik sa Kanya. Sa kanilang paghihirap, ang ilang mga tao ay nagsisimulang magtanong sa kanilang sarili, ano ang nawawala? Ang mga alituntunin ni Ellen G. White sa mga patotoo para sa mga ministro at manggagawa ng Ebanghelyo ay nagpapahiwatig na ang Panginoon ay hindi kailanman nag-iwan sa kanyang bayan, ngunit ang kanyang bayan ay nag-iwan sa kanya. Ang pagbabalik ay nagsisimula sa isang simpleng hakbang, pagsisisi, sa pagkilala sa kanilang mga pagkakamali at paghingi ng tawad sa Diyos. Ang mga tao ay maaaring muling magsimula. Ang mga salita mula sa 1 Juan 1:9 ay nagsasabing, kung ipinapahayag natin ang ating mga kasalanan, siya ay tapat at matuwid upang patawarin tayo sa ating mga kasalanan at linisin tayo sa lahat ng kalikuan. Ang pagbabalik sa banal na kasulatan at sa mga turo ni Ellen G. White ay ang tanging paraan para makabalik sa tamang landas.
ang mga dating nawalang pananampalataya, pag-ibig at pag-asa ay maaaring muling bumalik sa mga taong magpapahalaga sa Diyos. Ang huling babala ay isang paanyaya para sa pagpili. Ang mga tao ay dapat pumili sa pagitan ng pagpapatuloy sa landas ng kasamaan na nagdudulot ng tuluyang pagkawala ng presensya ng Diyos o ang pagbabalik sa landas ng kabutihan na nagdudulot ng muling pagbabalik ng kanyang banal na presensya at proteksyon. Ang huling desisyon ay nasa kamay ng bawat isa. Ang mga salita ni Jesus sa Juan 14:6 ay nagpapahiwatig na, "Ako ang daan, ang katotohanan at ang buhay. Walang sino man ang makapupunta sa Ama kundi sa pamamagitan ko." Ang kwento ng tahimik na bayan ay isang babala sa buong mundo. Ang presensya ng Diyos ay unti-unting humihila, ngunit ang pinto ng pagbabalik loob ay bukas pa rin. Tinatangkilik ang nilalaman? Mag-subscribe sa channel para sa higit pang mga video at sama-sama nating hanapin ang Diyos.